Isang maligayang Pasko po sa ating lahat. Dumating na naman po ang pinakahihintay na panahon ng mga Pilipino. Kasabay ng magigilo na awitin at sa harap ng masasarap na pagkain, muling nagsasalo-salo ang pamilyang Pilipino upang ipagdiwang ang Pasko. Sa likod po ng kasaganahan, kasiyahan at pagsasama-sama, naway hindi natin malimutan ang panawagan sa atin ng Poong May Kapal. Pagpapakumbaba at pagsisilbi sa kapwa. Dito nga po natin maaaring makita ang diwa ng Pasko. Ipinanganak ang hari ng mga hari sa pinakapayak na katayuan at kalagayan sa isang sabsaban. Ang sinasabi po nito, ang batayan ng ating kaligtasan ay hindi maidadaan sa kariwasaan o sa dami ng iyong ari-arian. Nakaangkla ito sa pag-aalay ng sakripisyo at bukas palad na pakikipagkapwa-tao. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa sambayan ng Pilipino sa inyong kumpiyansa at tiwala sa pagsusumikap nating mahandugan ng mas matiwasay na pamumuhay ang ating mga kababayan. Lagi po sana nating alalahanin na ang Pasko ay para sa lahat ng tao at marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi ganap ang sayang nararamdaman sa panahon ito. Kamakailan lamang, sinalanta ng Bagyong Sendong ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa halip na magdiwang sa harap ng saganang Noche Buena, daang-daang pamilya ang nagsisiksikan pa rin sa mga evacuation center at idaraos ang Pasko na kip-kip ang madilim na alaala ng trahedya. Ipadama natin sa kanilang hindi sila nag-iisa. Tanglawan natin sila ng malasakit at pagmamahal. Iparamdam natin kabilang sila sa mas malaking pamilya. Ang tanging hiling ko po sa bawat isa sa inyo, huwag tayong mag-atubiling magbahagi ng ating mga biyaya. Huwag tayong magdalawang isip na maghandog ng mabuting gawa. Tandaan po natin na tulad ng bituin sa Bethlehem, kapiling natin ang liwanag ng kabutihan na kailanmay ay hindi magmamaliw. Patuloy sana natin itong kapitan at ituring na gabay sa pagbagtas sa matuwid at maliwanag na daan. Muli, isang maligaya at masaganang Pasko po sa ating lahat.